ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte. Pakinggan ninyo, di ba? Tapang-tapang nito. Gusto na yun, si Duterte. Galit na galit kay Duterte. Puta, nung nakaharap na si Duterte. Tinan mo nangyari to sa Torongis na to. Tinan nyo, ha? Sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded at the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful po ba ang war on drugs ninyo? Sabi lang eh. Ito na naman isang tanga. Ang ina ko, makakati talaga yung ulo ko dito sa mga bobon to. Mr. Chair. Successful, ma'am. So how do you measure po yung success ng war on drugs? Ito naman, puta yung kanina, naghahanap ng report. Ito naman, how do you measure? Puta yung kanina naghahanap ng report. Ito naman, naghahanap ng ruler. Gusto naman i-measure. Po, okay nang inang mga makabayad black na ito. Mantakin mo, tumatakbo senador to mga ulol na to. Ay, nako, walang mga utak. But because there is minimize yung drugs, you cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot eradicate. No country in this planet, even the United States, it's more... Tangan nyo kasi, tangina nyo talaga. It doesn't mean it's a success na zero na. Hindi nga kasi ganun. Tangina itong mga makabayan black na to, ang tatanga nyo naman. Ang ibig sabihin na naging successful is, let's say for example, from 10 naging 5 na lang, napababa. It is a success. It is a success. It's successful kasi from 10 hindi naging 20. From 10 naging 5. So bumaba, which I can say is a success. Now, is it enough? No. Hindi enough. But is it a success or was it a success? Yes. And ano pa mahirap kasi intindihin to? Putang, nag-aral ba kayo? Tang ina tong mga to, parang hindi nagsipag-aral tong mga to eh. Problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. Puta, success nga, successful. Pero hindi nga, king ina niyan. Ina, ang tatanga, no? Putang ina ninyo. Alam mo, dapat sa inyo, taina siguro kumain na lang kayo ng lupa para may magawa kayong matino sa buhay ninyo. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Hindi, bobo. Yung success doon, napuno yung kulungan ng mga adik. Ang daming sumuko na mga adik. It's, dyan yan, milyon. Hindi naman milyon, pero ang dami sumuko adik at napakarami na kulong. At napakaraming na-seize. At nawalan ng supply. Nandoon yung success. How do you measure success? Pukin ang ina mo. Kung ikaw tanungin kita, Franz Castro, naging successful ka ba sa buhay mo? Pag sinabi mo na, yes, bakit? Ikaw na ba may-ari ng mundo? Putangin na mo? Hindi pa. Hindi ka pa successful.
Kung ikaw na may-ari ng mundo, ikaw na ang Diyos ng lahat ng tao, putang ina successful ka na. Pero kung ang tanong is, bakit mo masasabi na successful ka? Kasi dati, nagrarally lang ako sa kalsada eh. Dati, putang ina, ano lang ako, amoy putok na ako kakasigaw. Pero putya, successful na ako ngayon. Nasa Congress na ako. Binabatikos ko na yung mga presidente. Ini-interpolate ko na sila. So, para sa akin, success. Yun. Pero hindi pa talaga yung success na yung buong mundo sa'yo na. Hindi yung ganun. Putang ina tong mga to. Alam nyo, ang hirap nyo rin hanapan ng analogy. Putaragis mga ballpol talaga tong mga to. Extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Ma'am Sir. Putang ina ka, umaatake ka, game. Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata. Yung ina nyo, yung mga biktima na yan, masyado nyong ginagamit. Binibigyan nyo ba ng pera yan? Tang ina ninyo, baka mamaya niyan, puro silang kayo gamit, wala kayong ambag ha. Bigyan nyo ng pera mga yan ha. Kailangan pati mga abogado niyan, sagutin nyo ha. Hindi yung panay ang gamit nyo sa kanila. Tapos putya, pagka kalaunan na, nganga na, wala na. No? Walang kinalaman sa droga. Kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo mame-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapatay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? In the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero you know, I cannot minimize. Basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all, ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Anong hindi kayo naging success? Putang ina, isa pa tong tanga mag-Ingles. Nanay siguro to ni Dan Fernandez. Kung hindi niya nanay to, baka matrona niya to. Kung hindi niya matrona to, baka teacher niya to. So hindi po kayo success. Putang inang buhay to. Successful. So hindi po kayo successful. So hindi po kayo naging successful. Yung hindi po kayo success. Hindi talaga siya si success. Siya si Rodrigo Roa Duterte. Ay natas magagalit sila kapag kayong mga English nila sisitahin mo. Putang ina ninyo. Gamit kayo ng maling salita. Tapos pag sisitahin kayo, galit kayo. Amin ang napatay na biktima ng EJK. Hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? Wala talaga. Putang hindi naman mangingisda yan si Presidente eh. O, sana kung mangingisda siya, hindi siya Presidente. Putang ina. Di sana. Di sana, nakahuli siyang big fish, pero ito yung sinasabi niya. Wala naman daw malalaking drug lord ang nahuli during his time. So therefore, if that is your presumption, di hindi drug lord si PRD.
hindi siya drug lord ng mga drug lord. Bakit? Kasi ikaw, in order for you to become successful sa iyong business, you eliminate the eliminate mo yung competition. So let's say for example, dito sa lugar na to, 3 tayong drug lord. I will eliminate yung 2 drug lord para ako na lang ang drug lord dito. Gets? So ikaw na mismo nagsabi na walang malalaking drug lords na na-eliminate nung panahon ni PRD. Therefore, yung statement ni Trillanes na si PRD ang drug lord ng mga drug lord, wala na, na-revoke na. O na-debunk na. Di ba? Kasi kung ang namamatay noon pushers, it means mahinang drug lord si PRD. Bakit? Why do you have to kill yung mga foot soldiers mo? Or yung mga future foot soldiers mo? Ito, yung magtitinda ng kalakal mo. Meron akong produkto, tapos pinatay ko lahat ng tindero ko, paano ko mabibenta yung produkto ko? O di ba kabobo-bobo mo nun? Kung ako yung drug lord, tapos pinatay ko yung mga kakampi ko, mga kasamahan kong drug lord din dito, ineliminate ko yung yung competition, di ngayon nandito ngayon sa yung mga foot soldiers ko, wala na silang makuha, o sabihin ko, sa akin na kayo kukuha mula ngayon, o ano mangyayari doon sa stocks ko, di kakalat ngayon yun. Yun yung ibig kong sabihin. Kaya nga dito malalaman mo na magkakaiba silang script, magkakaiba sila ng ng gustong tumbukin dito. Etong mga gunggong na ito, sinasabi nila na si Duterte wala naman nahuling big fish. Ito naman si Trillanes, sinasabi na si Duterte ang drug lord ng lahat ng drug lord. Na ang pinatay lang niya is ganito, ganyan, na hindi totoo yung war on drugs. Kasi siya talaga ang drug lord. Kung hindi totoo ang war on drugs, bakit meron pa kayong war on drugs hearing na dinidinig ngayon? So, pwede magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo . So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ayan nga, tanong mo. Sinabi, mali yung tanong mo. Ngayon, nagtatanong ka, bakit mali yung tanong mo? Paano hindi nyo pinagsasalita? Putang ina mo, tanga ka talaga . Nagtatanong nga siya sa'yo. O bakit ka magtatanong? Bawal ka magtanong. Kasi nga mali yung tanong mo. Bakit mali yung tanong ko? Di ngayon, tinatanong mo siya. Di kailangan niya sagutin yung tanong mo. Putangina mo, gulo-gulo mo. Bro, si Castro, tanga talaga, kaya na-convicto na Kaya na-convicto dahil tanga . Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking... Ayan si Dilima nasa tabi. Putangin na nyo, pinakawalan nga lang. Baka sabi niya, ayan si Dilima. Buti hindi. Ayan tangin na nakawala na nga di ba? Kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po. Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga Ganyan kayo katanga. Nakita niyo yung mga namatay lang, pero hindi niyo nakita yung mga sumuko, yung mga nakakulong. Di ba nga balitang-balita noong panahon na ang sikip-sikip na sa kulungan, sa hagdanan na natutulog yung mga preso. Sa dami nga ng nahuli nila, pinagsasabi nito, tanga talaga itong mga to. Small time na mga drug addicts or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Ayun, ang hirap kasi sumagot ng matino kapag kabobo yung nagtatanong di ba? Kaya ganun putangin na mo, gusto mo ng sagot ito sagot ko. Katarantaduhan. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko.
Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, Sino yun? Sino yung pinatay mo? Putang ina, papatayin ko na, tatanungin ko pa. Hindi ko na tinanong yung pangalan. Kasi di mo naman sinabi noon na kailangan pa yung pangalan eh. So, putang ina, kita mo pinaglalaruan niya na, no? Ito yung sinasabi ko eh. Gusto nyong kausapin ng matino yung tao pero ginagago ninyo. Sabi nga nila, pag ginagago ka, sagutin mo ng kagaguhan. Pag maayos yung tanong, katulad nila Pimentel, katulad ng ibang mga nagtatanong na matino, sagutin mo na maayos. Pero pag ganito katarantado, sagutin mo rin ang katarantaduhan. O sino ngayon ang talo? Yung sumasagot o yung nagtatanong? drug lord, when I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, kalian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo. Okay. At alam ko, Tangina mo. Okay. Saan dapat po magbanggit kayo ha? Ulul. Utang ina to si Castro. Ang tagal na nito nag-interpolate. Boba pa din, no? po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad Kaya ng nga may due process, putangin na mo. Kaya nga ikaw, guilty ka eh. Nagtataka nga kami, ba't nasa labas ka pa eh. Kung ako ganun eh. May due process ba sa Pilipinas? Guilty ka nga eh. Sa kaso ng child abuse, putangin na mo, nandito ka pa eh. Due process sa sinasabi mo, inutil. Ako talaga gaganunin ko yan. Eh, contempt. Gagano, putangin na mo, di contempt mo, gago. Nasabi ko lang naman yung totoo eh. You're talking about due process. Puta, guilty ka na, nasa labas ka pa. Congresswoman ka pa. Ang inaano ka? pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ano ba talaga ginagawa mo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte na ginagawa ni Mr. Duterte? At hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa Ano ba talaga ni Mr. Chair, ni Mr. Duterte, ni Mr. Duterte? Utang ina mo talaga. Pupunta ka kasi diyan, hindi ka prepared eh. Binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Mr. Chair, ginagawa ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte. Putang ina niyan. Tapos ang boxing, palakpakan. Putang ina ganyan, ang congresswoman na kriminal. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Eh, minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Marami, tanga, putang ina, hindi ka nagugulat. Hindi ka nagugulat for the first time, putang ina, may pumapalakpak kay Duterte. Alam mo kaya, may nagtatawanan kasi sa likod. Tangina, kaya nagtatawanan sa likod, Franz Castro, kasi ang tanga-tanga mo. At pinaglalaruan ka na ni Duterte kasi ang tanga-tanga mo. Sana yun ang i-address mo. Huwag mo pahintuin yung mga tumatawa dahil nakakatawa ka. Nakakatawa ka eh. Ba't mo sila, dapat, ba't natatawa kayo? Natatawa ba kayo sa akin? Ganun dapat. Para kang ano eh. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan Well, hindi ang hearing na ito. Eh, sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay. Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Diba? O sino may kasalanan? Pukin ang ina mo. Sino may kasalanan? Ba't congested ang kulungan? Si Duterte? Natural. Kung kriminal, ikukulong mo. Putang ina mo. Alam nga naman, maluwag, masikip ang kulungan. Putang ina. Huwag na tayo magkulong, ganon. Tanga ka ba?
Naintindihan mo ba yung sinasabi mo? Ang sinasabi ni Duterte kasi masikip na kulungan eh. Kaya yung iba, tapon mo na lang. Ano gusto mo gawin? Masikip na yung kulungan. O ba't sumikip? Ikaw ang may kasalanan, ba't sumikip ang kulungan? Abay, ganun talaga. Trabaho ko bilang isang law enforcer, nahulihin lahat ng durobot, mga kriminal. So kasalanan ko na gumawa ko ng trabaho ko na yung mga nagtutulak, nagdadrugs, kinulong ko. Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Hanap buhay naman talaga, putang ina mo, may papasok ba sa droga? Kaya nga nagbebenta ng droga eh. Di naman libre yung droga. Di naman pinamimigay yan, putang ina mo ka. Hindi naman yan, pandesal nga, may presyo eh. Pagtitinda nga ng taho, may presyo eh. Putang ina mo ka, syempre yung drugs, may negosyo yan. Kaya, putang ina to baga to. Puking ina nyo, saan ba kayo nakatira? Sa Mars? Ha? Sa Jupiter ba kayo nakatira, mga gonggong kayo? Libre ba drugs dito? Binibenta nga yan, kaya nga illegal binibenta yan. Sa negosyo yan, kabuhayan yan. Puta ina, pinapatungan nila, tubo yan. Kaya nga, putang ina, kaya nga may mga drug lord. Kasi nga, yan ang trabaho nila, magbenta ng droga. Ang inang babae na to, bobo. Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment. Ano ba talaga? Putang ina mo kasi. Salita ka ng salita dyan, hindi ka naman marunong. Tao. Para hindi po na sa droga na katulad ng sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, wag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa lupa, sa dagat? Tinapon sa lupa, tinapon sa dagat. Putang ina to, tanga. Nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Siyempre hindi na, gago, tinapon na nga eh. Putang ina mo, hanapin mo kung gusto mo. Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJ. Ano, biktima ng ate ng droga, ng ate, ano mo talaga? Puking inang tong babae na to sa sobrang pagmamahal mo kay Duterte, hindi ka na makapagsalita eh. Putang ina ka, sabog ka ba? Ikay dito. Wala man, Davao man ako ma-assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito. nito, katulad niyan. ang kulit no, ang hirap pagka yung loka-loka yung nagtatanong, tapos yung tinatanong, mas loko-loko. Putang ina. Sabi ko sa inyo, kung ako tatanungin ito, mas mababaliw sa akin to eh. So ano masasabi mo sa mga dito, mga EJK? Puta, ang sagot sa'yo, ay, di ko alam. Dito naman ako sa Davao, di naman ako dyan eh. Puta, ina mababaliw ka. Kita mo si Castro, puta, nabaliw na, nabuang na. Sinabi po, Mr. Chair, ng Sinabi mo, Mr. Natataranta na si Gaga, oh. po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako ma-assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito. nito, katulad niyan. Sinabi po, Mr. Chair, ng Ano ba talaga katulad dito, katulad yan, sinabi ni Mr. Chair, ano ba talaga? Ang gulo-gulo mo naman kasi, Franz Castro, para kang, Hindi po, Hindi ito man katulad dito. nito, katulad niyan. Sinabi po, Mr. Chair, ng ating ni Mr. Duterte. Nino, nang. Sino sasabi? Ulitin natin sino ba talaga ang nagsabi? Ulitin. Ako ma-assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito. nito, katulad niyan. Sinabi po, Mr. Chair, ng ating ni Mr. Duterte. Putang ina mo. Bisit ka, isa ka rin bisit. Tang ina nyo kayo, para kayong mga bulbul na tinirintas. Putang ina ninyo talaga. Na pag may nahuli Ulit, siya, ang galing. nakita pa po ba yan ng kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating ng droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako ma-assign, ma'am. Hindi po, Hindi ito man katulad dito. nito, katulad niyan. Sinabi po, Mr. Chair, ng ating ni Mr. Duterte, na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So ganun na po ba? Siyempre, fish nga, isa mo itatapon. Tapos mo sa dagat para makaswim sila ulit. Fish nga yun eh. Ang ina mo kasi may papish-fish ka pa nalalaman. Ka-cheap or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao. Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon. Kanina 20,000 lang, ngayon 30,000 na.
Puta, meron pang 30,000 or less. Gago. 20,000 or more. Yun dapat, hindi yung 30,000 or less. Tanga, putang ina. Ninyo sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Oh, tapos Tama po ba yun, Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am. Hanggang ngayon, it remains to be a problem. What your mom... Ansaklap, no? Ansaklap na yung puta. Sabi ni Duterte, tangina naman ito nagtatanong sa akin. Putang ina to, parang tinatanong ako ng manika ang putang ina. Abnormal to nagtatanong sa akin. Kaya paglaruan na lang natin tong ulol na to. Thing is still... Tinan mo, nakita ninyo. Nakita nyo. Pinigilan ba si Duterte ng mga congressman? Nila Paduano, nakita nyo naman, minamak na siya ni PRD. Pinigilan ba siya? Hindi. Alam nyo kung bakit? Putang ina itong mga to nagmamagaling dyan sa Kongreso, wala namang mga alam Same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung druga. Hindi yun imam tatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang Ay, salamat naman, Simple Pink. Simple Pink, thank you very much. Ay, boss, dami kong tawa sa panonood sa iyo nga. Pinapatawa ko na nga kayo. Tapos, wala man lang pa konsuelo dyan. Tayong Banateros and Duterte supporters, walang bobo sa atin, of course. Walang bobo, Simple Pink. Oo, walang bobo. Ikaw lang ang pink na hindi bobo. Yung iba, mga pinklawan, mga tanga yun. Sige, pasok. patay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan dito nga, 'di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi dapat, ma'am. Pero kung talagang Mr. Duterte. If the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate, especially facing a criminal who is also going to kill you. Pag hinuli mo, dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung justisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking? Bala sa buhay mo! Puta ka naman gulo-gulo mo! Right thinking. Oh. That's yours. What can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. To draw? Yan. Ha? Encourage them to draw? Putang ina mo, ano yan? Magdo-drawing sila? Ha? To draw? Tang ina ninyo? Tang ina mo?
Nanay ka talaga ni Fernandez, demonya ka. O Lian Orsini, salamat kayo Mr. Chair. Salamat sa iyong pagpapaliwanag ng ating screen. Thank you very much for drawing the light. Why, my goodness. Encourage to draw? Hindi yan ang sinabi ni PRD. Ang sabi ni PRD, I encourage them to draw their weapon, hindi to draw. Puta naman talaga, ang sakit sa ulo. Naku po, Diyos ko po, Castro, putang ina, turuan mo. Turuan mo. Ano kaya nangyari sa mga estudyante nito ni Castro? Siguro isang estudyante niya nandiyan sa Kongreso ngayon. Ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay? So, madalas po, Mr. Chair, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis. Self-defense! Self-defense! Self-defense. It depends. Yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, ito na yung script. Ito na yung script, mga bossing. Ang script, as a lawyer, yung parameters of self-defense ba yun? Tingin ko si Mr. Duterte. Ano po ba yung elements of self-defense? Elements of self-defense. Tangina, tinanong na yan ni tinanong niya ni Brosas, tinanong niya ni Mata, ni Bakla, tinanong din itong putang ina nito. Meron silang script, paulit-ulit. Pinag-explain na si PRD tungkol dyan, tapos eto naman. So isa lang sinasabi ng mga mokong na to. Bakit kaya hindi na lang sila magbato-topic, tapos isa na lang ang magtanong? Bakit kailangan lahat pa sila magtanong kung pare-parehas din naman yung script nila? Anak ng tinapay, When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, yun po ba? As a lawyer, yun po yung inyong alam? Kasi whether really... Sabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them to draw their guns. To draw. Tama yan. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, ang alam ko po, sa turo ng mga abogado. Ulul, tangina mo, script nyo yan. Nung alam ko po. Ay kung merong unlawful aggression. Unlawful. Unlawful. So, mababa. Ganon. Pagka mababa. Unlawful. Ano yung mababa na hindi mababa kasi unlawful? Walang pag-asa pag ganito. Sino dito ang mga unlawful? Magagalit na naman mga yan. Itong mga Dutertards na to, mga DDS na to, yayabang, putang ina, alam mo kagagaling mag-English. Yung bata po, meron bang yung napatay na mga bata? Ano ba yung mga napatay na mga bata, Warlita Paredes? Boss Dada, kahit si VP Inday Sara tawa ng tawa dyan. May nakita akong video niya sa TikTok. Ano pa? Ito pa sinasabi. Tayo na, meron pa isa nagpakulay, si EV, Pansi, maayong buntag, salamat kayo Mr. Chair, kanimong maayong buntag diha. Warlita Paredes, salamat, mabuhay kayo, God bless you. Sana dumami pa ang lahi ninyo na nakaka-appreciate sa katarantaduhang ginagawa natin dito. Yung mga napatay na mga basta na lang nakursunadahan, etc. So wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, self-defense. Reasonable. Yung sa mga unlawful, wala ditong elements of self-defense, self-defense. Necessity of the means employed to prevent or repel. So ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima.
Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person. Lack of defending sufficient. himself. Lack of sufficient. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Yung pala, sufficient Mr. Chair, eh. sa mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga gusto nyo patay talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise Ito na. the lady to, pag siyang pumasok dyan sa aggression, you'd never understand it. Wag na. Huwag na natin, Mr. Chair, sorry pero I don't want to be discourteous or rude, but Madam Congresswoman, huwag kang pumasok sa storya na hindi mo kayang panindigan. Nabubulol-bulol ka na nga. Meron ka pang sufficient na sinasabi unlawful at mag-draw. Huwag mo nang puntahan yan, hindi mo maiintindihan. Putang ina mo ka. Napakaraming isalitang Ingles sa konstitusyon. Hindi ka abogado, hindi mo maiintindihan yan. Putang ina, pag ginamitan kita dito ng mga highfalutin words, baka bumula yung bibig mo at lumabas yung utot mo sa ilong mo. Kaya kung pwede lang, tain na mukha ka namang kuyukot na hindi na nagagamit. Wag mo nang puntahan yan, ma'am. Kung hindi ka nga marunong mag-Ingles, kung di ka nga marunong mag-pronounce at di ka nga marunong mag-articulate ng iyong mga gustong sabihin, bakit pwede? Wag na ha? Wag mo nang punta, mapapahiya ka lang. Your hypothetical Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na bibigyan ng Sinasabi na nga, putang ina nito sinasabi na nga wag ka nang makulit. Wag mo nang puntahan at hindi mo alam. Oy, solid. Pang EVgo charging station po. Hindi ko pa nakakalimutan yung experience natin, Boss Jacqueline Diyan sa sa may San Jose. Muntik pa tayong sprayan ng baygon diyan dahil dito kay Ninong Randel. Ay nako po, tara punta tayong LA bukas. Sama natin si Putragis tsaka si Mrs. Jack. Mag-ano tayo doon. Tapos pagkatapos punta tayong Vegas, mag-casino tayo, no? Itataya ko yung mga butas kong brief, baka sakali manalo. Thank you very much, Jacqueline, mabuhay ka. And regards kay Mrs. Jack, we love you both. Boat. Barko, boat. Na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli. Ang concept niyo talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga, hindi nyo ano ba talaga? Putangin na mo, addict, mga pusher, mga kriminal, mga tangin ang gulo-gulo mo. Franz Castro, animal ka. Tawayan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung Gago! Ba't mo huliin yung manufacturer ng drugs? Putangin na mo, nasa China yung iba nasa Mexico. Presidente lang si Pilipinas si Presidente Duterte. Hindi naman siya presidente ng China, hindi naman siya presidente ng Mexico, hindi naman siya presidente ng ibang bansa, punyeta ka. So hindi tayo nagmamanufacture ng drugs. Wala na tayong manufacturing dito kasi nga giniba na nila Duterte nung time nila. Now nag-aano na lang tayo, nag-i-import na lang tayo kaya nga sa customs dumadaan. Putang ina mo, yung manufacturer nasa ibang bansa, gago ka. Paano uhulihin ni Duterte yung tarantada? Mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago.
Excuse me, Tingin mo, point of order. ganun ako Point of gagago? order, Mr. Chair. Kanina Ganun sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng Ay, Boss Jacqueline, naubos ko na tong tsokolate. Dahil putang ina tong mga makabayan block na to, mga gunggong. malaswang salita or Ubus na. Ubus na, wala na. Ayan na lang. Ubus na. Salamat sa inyong dalawa. Buti na lang. hindi Hindi magandang salita. salita. I'm Ay, Nanay using Morning Dew. Wait lang wait lang. Nanay Morning Dew, nandiyan ka ba? Ha, Nanay Morning Dew, are you there? Kaway-kaway ka naman, Nanay Morning Dew. Arman, thank you very much sa iyong sa iyong generosity. God bless you, mabuhay ka. Salamat kayo, Mr. Chair. Nanay Morning Dew. Oh, meron kang pabango. O yan, nakalagay. To Nanay Morning Dew from Mr. and Mrs. Jacqueline. O, di ba? Si Jack, si O, at si Lynn. O, di ba? Mamahaling pabango para sa iyo. Thank you very much daw, Nanay Morning Dew, ha, sa pagmamahal mo kay Boss Dada. Sige, diretso. for the gano, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Eh no, na starstruck si na-starstruck si Castro. Pucha, alam mo si De Lima, water na. Balita ko, water na si De Lima, sabi. Oh shit, ang sarap talaga ni PRD. Ang tapang-tapang niya. I like it. Wow, Dolce & Gabbana. 'Di ba? Saan ka pa? The One. Oh, siya na daw ang The One. Dolce & Gabbana, The One. Kaya isa lang. Oh, kaya wag na kayong umepal. Ayan, Nanay Morning Dew, ito para sa ito, makakarating to sa iyo, wag ka mag-alala, ipapadala ko sa Kalapati. Ano? Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Napansin nyo, sila Mr. Chair, hindi na sila Sila Mr. Chair, hindi na sila point of order, objection your honor, wala na silang mga ganon. Napansin nyo? Kaya wala nang ganon kasi banas sila dito kay Castro. Alam nila yung kalibre ng utak nito. Yung utak nito parang kinakalyo na dahil hindi gumagana. Dispalinghado, ika nga. Kaya nakita ninyo, hindi siya tinulungan ng mga kasama niya. Point of order. Walang nagpo-point of order sa kanya. Gets mo? Kasi tanga eh. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka magbarurong, ma'am. Huwag ka You do magmarunong. not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung Ano na? Wala na. Oh, yan. Patay tayo dyan. Ay, nako. Yan ang sinasabi natin, mga bossing, sa mga ngayon, sa mga mayayabang na mga nasa kongreso na akala ninyo kaya nyo ang mga Duterte, akala nyo kaya nyo si PRD, akala nyo kaya nyo yung mga pinagsasasabi ni PRD dyan. Nako, hindi nyo kaya. Kaya ito, pakinggan natin. Ay, grabe naman si Lola Bondok. Di ko maintindihan, Boss Dada, why these clowns condemning PRD who's willing to go to hell just to fight evil criminals. Bunch of hypocrites, lalo na yung babae na convicted. Oo nga, Lola Bondok, sampalin mo nga yan. Sampalin mo nga yan ng kamay mo na cutics pa. O di ba? Sabi nga, pinasikat nyo lang lalo ang mga Duterte. The next performance will start momentarily.